Lahat ng angle ng kanyang vertex is lying inside the circle ay tinatawag na inscribed angle. Halimbawa, ito ay inscribed angle, ito ay inscribed angle, ito ay inscribed, at ito ay inscribed angle. So, angle ABD, angle ABD is intercepted by arc AD. So, this is arc AD. Ito. So, yan. Yung arc na katapat ng angle na ABD, yan yung arc na nag-e-intercept sa angle ABD. So, ito naman ay nasa gitna ang kanyang vertex, that is a central angle. So, ang angle ACD, that is a central angle, tapos ang kanyang arc na nag-intercept sa angle na yan ay same pa din na ang arc AD, di ba? So, ang central angle ACD is intercepted by arc AD. So, again, ang vertex ay nasa gitna, kaya tinatawag din na central angle. Kung ang vertex ay nandito, yan ay tinatawag na inscribed angle. So now, ang given is, ang measure daw ng central angle ACD is 100. So, hanapin mo ang angle ACD nandito. So, 100 daw dito. Yan yung given. So, therefore, tandaan na ang arc ng central angle is always equivalent to the measure of the central angle. Therefore, ang arc AD, that is also equivalent to 100. So, measure of arc AD is 100. So, equivalent siya sa central angle. Now, what is the measure of angle AED? So, angle A papuntang E, papuntang D. So, mayroon pa nga pala ito ditong linya. So, angle AED is equivalent to 50. Why 50? So, kung inscribed angle, so, di ba, ang angle AD is an inscribed angle dahil nandito yung kanyang vertex. So, kung inscribed angle, automatic, ang measure ng angle ay kalahati ng kanyang arc. So, kung ang arc AD is 100, therefore, ang angle AED is equivalent to 50. Angle ABD. So, angle ABD, ang kanyang arc ay AD pa rin, tapos ang AD ay 100, so kalahati pa, 50 pa din dito because this is an inscribed angle. So, 50 pa din. So, ganyan lang siya kasimpleng intindihin. Tandaan lang that ang central angle is ang measure niya, kung ano yung measure niya, equivalent lang yung measure ng kanyang arc. Kung inscribed angle naman, tulad nito, ABD, ang measure niya ay kalahati ng kung ano ang measure ng kanyang arc.